Patuloy sa pag-aksyon ng pamahalaan para sa mas maayos na waste disposal system. Kasunod ang pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang lugar na natambakan ng sangkaterbang basura dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Inaayos na rin ng pamahalaan ang Waste to Energy Initiative nito para i-convert ang kinokolektang basura sa kuryente. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nakasaksi ng tila dagat ng basura sa Jokno Pumping Station sa Pasay at sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Matapos anurin ang mga ito dahil sa walang humpay na pag-uulan bunsod ng habagat. Kaya ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan tutok sa pagpapaigting ng sistema para sa maayos na waste disposal. Batay na rin sa direktiba ng Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, gumagana na ngayon ang nasa 196 na trash traps ng DENR para sa maayos na pangungulekta ng floating debris sa mga ilog at waterways. Nasa 1,500 na Estero Rangers at River Warriors na rin ang nakadeploy para naman tumulong sa cleanup activities at paglilinis ng mga daluyan ng tubig. Meron din pong Adapt an Estero program na meron na po tayong 20 active adopters in the private sector. Kumbaga, sila yung mag-a-adapt ng certain place para manapanatili itong malinis. So, marami pong mga programa ang Pangulo. Pero kahit ano pong ganda ng programa ng Pangulo, kung hindi rin po makikipagtulungan ng ating mga kababayan at tuloy-tuloy po silang magtatapon ng basura. Aminado si Armando na hindi madali ang kanilang trabaho sa pagkukolekta ng nakalutang na basura. Pero okay na rin basta may kita at makatulong sa kalikasan. Ang sistema po kasi niyan, hahakutin namin ngayon, mawawala, maubos na. Mga isang araw lang, 2 araw, nandiyan na naman. Nagpaalala naman ang Malacanang sa mga kinukuha para magtrabaho sa paglilinis ng mga basura na gawing maayos ang kanilang trabaho. Mayroon daw kasing ilan na pang photo op lang ang ginagawa. Nakita po natin na ito yung nag-viral, na yung iba ay magpapa-picture lang. Kunwari may basurang winalis, pero after that ay aalis na rin. Minsan sila pa yung nagtatambak ng basura para ipakita may basura sa lugar. Wawalisin nila, and then after that, nandun lang. So, ang gobyerno po ay binibigay po ang lahat. Kayo po ay hinahire para kahit papano ay meron kayong mapagkakitaan, pero gawin niyo po yung inyong obligasyon dahil hindi po naman kayo hinahire at binabayaran para gumawa lang ng mga fake videos. Sa harap naman ang pananatili bilang evacuation centers ng nasa halos 300 eskwelahan sa bansa, bunsod ng pananalasa ng bagyong Maymay, Luis at Habagat, sinabi ng palasyo na pinalalakas ng gobyerno ang pagpapatupad ng Ligtas Pinoy Centers Act. Ito po ang plano ay magkaroon po ng 16 more evacuation centers na ipapatayo at ipapagawa ngayong taon. At 16 evacuation centers for 2026 at 32 for 2027. So yan po ang proposal so far ng DPWH. At ang matarget po ay magkaroon tayo ng evacuation centers. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na pinaplansya na ng pamahalaan ang pagsusulong ng Waste to Energy Initiative para mapakinabangan ng mga basura. Sabi ni DOE Secretary Sharon Garin, kayang makapag-generate ng 200 megawatts ng kuryente ang nakokolektang 9,000 tons ng basura sa Metro Manila kada araw. Ini-evaluate na raw sa ngayon ang tatayuan ng pasilidad sa Rizal, Navotas at Tondo para rito. Pero titiyakin ang pagsunod sa environmental requirements para hindi makadagdag sa emisyon. This is a generation project, so it does not require any GAA kasi energy is a deregulated industry on generation. So yung mga proponents natin, ang gagastos, babayaran lang natin siya sa energy na produce niya. Kenneth Pasyente para sa Bayan.